Amen. Sa mga kapatid, para sa ating morning revival preview, ang schedule natin ngayon ay week 6, day 6. So magbabasa na ako ng Bible verses natin. 1 Corinthians 4:17 to 18. In this has love been perfected with us, that we may have boldness in the day of the judgment. Because even as He is, so also are we in this world. There is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear has punishment. And he who fears has not been perfected in love. Amen. So may mga ilang words dito sa verse natin na bigyan natin ng highlight. Ano ba yung sinasabi rito? Love being perfected with us. So yung pag-ibig ng Diyos na dinala sa atin, perfect na siya. Wala namang problema kasi ang Diyos na mismo yan eh. Kaya lang, dahil dinala siya sa atin, itong pag-ibig na ito, kailangan pa siyang mapasakdal. Kaya nitong nakaraang ilang araw, binigyan din natin ng pansin yung pagpapasakdal. Maaaring yung sanggol, kumpleto na siya. Wala naman siyang kulang. Pero kailangan pa rin niyang mapasakdal. Ito ay sa aspekto ng function. So dito, diretso sinasabi, yung pag-ibig na nadala sa atin, kailangan pa rin mapasakdal. Amen. Tapos sinasabi rito na dapat magkaroon tayo ng boldness in the day of the judgment. So yung judgment dito ay yung judgment seat of Christ. Dapat pagdulog natin dyan, meron tayong boldness, katapangan, kalakasan ng loob na humarap dyan. At naniniwala ako, itong boldness natin ay may kinalaman sa pag-ibig na perfect. So pag na-perfect yan, meron kang boldness sa panahon ng judgment. Amen. Tapos sinabi niya rito, there is no fear in love. Sa pag-ibig, walang takot. Tama naman. No, pero sabi niya, but perfect love casts out fear, because fear has judgment. Kung may fear, ibig sabihin, yung love mo hindi na perfect, kaya merong fear. Pero kung sakali na yung love natin ay na perfect na siya. Wala nang fear. Ano meron? Boldness. Amen. Kaya, lastly, sabi niya, he who fears has not been perfected in love. So, malinaw. Yung mga may takot ay hindi napasakdal sa pag-ibig. Kaya meron ka bang pag-ibig? Meron. Anong pag-ibig mo? Ang Diyos. Perfect ba siya? Perfect. Pero dahil siya ay nadala tungo sa atin, kailangan pa niyang mapasakdal. At dito sa mensahe natin, tuturuan tayo paano ba pasakdalin yung pag-ibig na ito. Amen. So magbasa na tayo. In 1 John 4:16, John says that he who abides in love abides in God, and God abides in him. Amen. To abide in love is to live a life in which we love others habitually with the love that is God Himself, that He may be expressed in us. Amen. So yung words na sinabi rito, sa John 4:16, sabi niya, abides in love. Okay? He who abides in love abides in God, and God abides in him. So hindi niya sinabing abides in God, kundi ang sinabi niya, abides in love. Saan ka mananahan? Sa pag-ibig. Kung nananahan ka sa pag-ibig, nananahan ka sa Diyos. Kasi ang pag-ibig ay ang Diyos. Kaya lang, hindi niya diretso sinabing manahan ka sa Diyos, kundi manahan ka sa pag-ibig. Bakit kaya? Amen. So sabi niya,
To abide in love is to live a life in which we love others habitually with a love that is God Himself, that He may be expressed in us. Yung pala, dahilan. Kaya na sinasabi na abide in love instead of abiding in God. Okay, abide in love. Upang sa ganon, ang Diyos ay maihayag. No? Halimbawa, ang Diyos ay nasa atin na. Paano siya maihahayag sa isang malakas na paghahayag? Sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya dapat manahan ka sa pag-ibig. At ang pananahan sa pag-ibig ay ang umibig habitually. Maging lovers habitually. Ang ibig sabihin ng habitually, ito na yung pinaka-pamumuhay mo. Ikaw ay nabubuhay bilang isa na mangingibig. At kapag ginagawa mo yan, ihahayag mo ang Diyos. Okay. Kaya kung sasabihin mo lang, manahan sa Diyos. Pwede manahan sa Diyos na wala namang kahayagan. Di ba? Pero yung sabihin manahan sa pag-ibig, merong kahayagan ng Diyos. Ayan ay ang pag-ibig. Amen. So to abide in God is to live a life that is God Himself as our inward contents and outward expression, that we may be absolutely one with Him. God abides in us to be our life inwardly and our living outwardly. Thus we can be one. Thus He can be one with us in a practical way. Amen. So ito yung ang Diyos ay maihayag sa atin. No, na kung tayo ay nananahan o naghahayag ng pag-ibig, ang Diyos ay nahahayag sa atin sa isang practical. Practical siya. Okay? So, ang manahan sa Diyos, okay, ay ang ibuhay ang buhay ng Diyos. No? At ito ay ibubuhay natin, no, mula sa loob natin, no, at magkaroon ito ng panlabas na kahayagan. Upang sa ganon, mas maging ganap ang ating pakikipag-isa sa Kanya. Amen. In 4:16, we see that there is an organic union between us and God. This organic union is indicated by the word in. It is interesting that God does not say that God is love and that he who abides in God abides in love. Instead, he says that he who abides in love abides in God. Kung tutusin, pwede mo naman pagbalik rin yan. God is love, love is God. Pwede mong interchangeably use naman yan eh. Oo, kaya lang, mas binibigyan ng pansin dito sa verse na ito na tayo ay manahan sa pag-ibig. Hindi niya direct ang sinasabi na tayo ay manahan sa Diyos. Okay? Sapagkat kung tayo ay nananahan sa pag-ibig, kitang-kita na tayo ay nananahan sa Diyos. May expression kasi yan eh. Diba? Ang pinaka-intimate na expression ng Diyos sa kanyang katangian ay ang pag-ibig. Pag nakita ng mga tao, napaka-loving nitong brother na ito. Ang Diyos ay nasa kanya. At ang Diyos ay naihahayag sa kanya. Kaya yung mga kapatid, madalas, nai-impress sila sa atin. Hindi naman sa dahil nananahan tayo sa Diyos, kundi dahil tayo ay nananahan sa pag-ibig. Sapagkat ang pananahanan sa pag-ibig ay may kahayagan. Sabihin mo man ng ilang ulit, ako'y nananahan sa Diyos, ako'y nananahan sa Diyos. Pero sabi ng mga tao, paano mo mapapatunayan yan? Wala ka namang malasakit sa kapwa mo. Amen. To say that we abide in God when we abide in love means
that the very love in which we abide is God Himself. Amen. So ulitin ko to say that we abide in God, when we abide in love, means that the very love in which we abide is God Himself. So yung mismong pag-ibig na pinananahanan natin ay ang Diyos mismo. This indicates that the love that we have toward others should be God Himself. If we abide in the love that is God Himself, we can then abide in God, and God abides in us. So masulido siya. Masulido siya. Kapag tayo ay nananahan sa pag-ibig na walang iba kundi ang Diyos mismo, mas solid at mas malakas yung ating pananahanan. So ganun. Ibig sabihin yan, kapag ikaw ay nananahan sa pag-ibig, ikaw ay nakakapasok sa isang malakas na relasyon sa Diyos. Isang malakas na pakikipag-isa sa Diyos. Hanggang sa umaabot. Okay, na ang Diyos ay ihahayag sa iyong pag-ibig. Kaya mas mainam itong expression na ito. Abide in love. Amen. So today's reading na ako. In our abiding in the love that is God Himself, the love of God is perfected in us. That is perfectly manifested in us, that we may have boldness without fear in the day of judgment. O ito na yung paliwanag niya. Okay, ito na yung paliwanag niya. Paano ba na-perfect, okay, ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Paano siya na-perfect? Hindi ito na-perfect kung sasabihin mo lang na ikaw ay nananahan sa Diyos. Mape-perfect yung pag-ibig ng Diyos sa atin kapag ikaw ay nananahan sa pag-ibig. Okay, so yun lang. Sabagat kung nananahan ka sa pag-ibig, napaka-spontaneous na ikaw ay nagmamahal. Nagmamahal. At dahil dyan, magkakaroon ka ng kalakasan ng loob sa panahon ng paghuhukom. Sapagat alam mo mismo na ikaw ay nananahan sa Diyos. At ang pag-ibig mo sa Diyos, at ang pag-ibig na ang Diyos mismo, na siyang ipinamumuhay natin, ang magpapasakdal sa atin hanggang tayo ay magkaroon ng lakas ng loob sa ating pagdulog sa paghahatol. Amen. In verse 17, John speaks of the love of God being perfected with us. The word perfected is a translation of the Greek word teleio, which means to complete, to accomplish, to finish. The love of God itself is perfect and complete in Himself. But it is still needs to be perfected in us. So in order for God's love to be perfected in us, we need to experience this love. Amen. Amen. Kaya, paulit-ulit, di ba, yung pinaka-title ng ating MR, paulit-ulit sinasabi na tayo ay pumasok sa karanasang pagtatamasa at kahayagan ni Kristo. So yan, paulit-ulit na sinasabi sa atin yan. Na ang isa sa pinakamataas na kagalingan ng Panginoon na kailangan maranasan natin ay ang pag-ibig. Ang pag-ibig. Sapagkat ang pagdaranas sa Panginoon bilang pag-ibig ang siyang magpapasakdal sa atin. Kaya yung salitang pagpapasakdal, sinasabi niya rito, ito ay upang kompletuhin, isagawa, at tapusin. No? At ito ay ang pagpapasakdal na kung saan makukumpleto siya. No? At pumasok tayo palagi sa karanasan ng pag-ibig. Huwag mo iiwanan yan. Ang karanasan ng pag-ibig, dapat palagi nandyan tayo sa kasaklawan ng pag-ibig.
Di ba sinasabi sa atin, ano mang ginagawa mo sa church? Propesya, paglilingkod, coordination, maski panalangin natin, kailangan yung pag-ibig nakahalo siya. Dapat hindi siya mawawala. Pag-contact sa mga kapatid, pagpapastol, dapat nandun palagi yung pag-ibig. No? Sapagkat yung pag-ibig natin, kung palagi nating nararanasan ang Panginoon bilang pag-ibig, na perfect tayo. At naihahanda natin yung sarili natin sa panahon ng paghahatol. No? At kung nape-perfect tayo, unti-unti yung fear na may kinalaman sa paghahatol, nawawala na siya. Nilalamon siya ng buhay. So, totoo naman yun eh. Lalo tayong mga nakakaintindi ng katotohanan. Alam natin na hindi sapat na tayo ay naligtas. Hindi sapat yan. Bagamat malaking bagay na naligtas tayo, pero hindi sapat na tayo ay naligtas. Alam natin na tayo mga naligtas ay haharap pa rin sa luklukan ng paghahatol ni Kristo. Hindi mo naisip yan? Nakatakot yan. Halos walang pwede magsabi na, hindi ako takot dyan. Hindi. Takot tayo dyan. Isang araw, haharap ka sa luklukan ng paghahatol. At kung may fear ka, delikado yan. Delikado. Paano mo malalaman na delikado ka pag dumating ka sa luklukan ng paghahatol? Pag takot ka. Nagtakot ka. So, checkin mo ngayon, takot ka ba? Pag takot tayo, hindi pa tayo ready. Hindi pa tayo ready. Kaya paano natin ihahanda ang ating sarili? Sa ating pagdulog sa luklukan ng paghahatol. O ito na ang sinasabi. Pag-ibig. Pag-ibig. Kailangan pumasok ka sa karanasan ng pag-ibig na dinala ng Panginoon sa atin. Ano ibig sabihin yan? Kailangan insayuhin mo yung espiritu mo upang lahat ng ginagawa natin sa church life, merong pag-ibig. Nagpapastol ka ba? Amen. Ba't mo ginagawa yan? Kasi mahal ko yung mga kapatid. Mahal ko sila. Hindi lang ito duty, mahal ko sila. So yun ay isang pag-iensayo ng pag-ibig. Diba? Nag-o-offer ka ba para sa mga kapatid? Nag-o-offer ka ba? Amen. Bakit mo ginagawa yan? Baka kaya mo ginagawa yan ay dahil pag nag-offer ako, may blessing si Lord sa akin. No? Dahil nag-o-offer ako, i-bless niya ako. Yun lang. Dapat ginagawa mo yan dahil sa pag-ibig mo sa mga kapatid. Yun ang tamang motibo. Dahil mahal mo sila. Diba? So, maging ang offering natin sa church, materially. Dahil mahal natin ang Panginoon, mahal natin ang gawain niya. Laging may pag-ibig dapat. Laging may pag-ibig dapat. Nagbibisita tayo dahil mahal natin sila. Prophesying. Bakit tayo nagpro-prophesy? Dahil mahal natin ang mga kapatid. Kaya gusto natin magpropesiya para makapagtastos ng buhay. Halos lahat. O mga Levitical work. Nagsasaing ka ba? Nagsasaing ka. Ba't ka nagsasaing? Kasi po inuutusan ako eh. Di ganon. Dapat kaya ka nagsasaing dahil mahal mo ang mga kapatid. Nagluluto ka ba? May love feast, may dala-dala ka. Ito ang dala ko. Bakit ka nagdadala? Dahil mahal mo ang mga kapatid. Dapat yung pagmamahal, lagi nandun, lagi nandun. Dapat hindi mawawala yan. At kapag laging ganun, unti-unti na perfect tayo. At dadating ang panahon, maniwala kayo. At ito ay batay sa salita, ma-perfect ang ating pag-ibig. At sabi niya, perfect love casts away fear. So, hindi man bigla, unti-unti, mawawala na yan. At sabi mo, Panginoon, dalhin mo na yung luklukan ng iyong paghahatol. Ready na ako. Gusto ko nang pumunta dyan, Lord.
Bakit? Boldness yan eh. Meron ka ng boldness. Alam mo na perfect yung love mo, no, na dinala sa iyo ng Panginoon. Di ba? So, ang ganda nito. Amen. So, John says that if we love, but if the love of God is perfected in us, we may have boldness in the day of the judgment. The Greek word boldness is paresia, meaning boldness of speech, confidence. In 3:21, boldness is for us to contact God in fellowship with Him. In 4:17, the boldness is for us to face the judgment at the judgment seat of Christ that is coming back. Boldness. So yung boldness dito, hindi tapang-tapangan, kundi naibunga siya. Naibunga siya ng pagpapasakdal ng ating pag-ibig. So yun ay bunga, resulta siya. Nung ang pag-ibig natin ay napasakdal, nagresulta siya ng boldness. Tapos yung boldness niya, sabi dito, speech. So sa panahon ng judgment, Panginoon, andito ako. Panginoon, katulan mo ako. May boses ka. Boses ka. Ibig sabihin, malakas na yung loob mo. No? At may confidence. Boldness is confidence. Amen. Kaya sabi niya, yung boldness, sabi niya, ay ginagamit natin upang kaugnayin ng Panginoon sa salamuha. At yung panahon ng paghahatol, magiging isang salamuha sa iyo. Ngayon, nagsasalamuha tayo sa Panginoon. Malakas ang loob natin. Ang lakas ng loob natin ngayon sa pagsasalamuha ay nanggaling sa dugo ng Panginoon. Kasi ang fellowship ngayon ay fellowship in life. No? At isang fellowship sa kanyang luklukan. Hindi pa ito luklukan ng paghahatol. Kung hindi ito ay luklukan ng awa, no? At biyaya. Kaya dito, ang nagpapalakas ng loob sa atin ay yung dugo ng Panginoon. No? Kaya ang kanyang trono ngayon ay luklukan ng awa at biyaya. Pero sa panahon na yon, ang luklukan hindi na luklukan ng awa at biyaya, kundi isang paghahatol. Anong lakas ng loob meron ka dyan? Hindi dugo, kundi yung pag-ibig na perfect sa atin. Yan ang magbibigay sa iyo ng lakas ng loob sa panahon na yan. Okay. So, dalawang luklukan ng Panginoon. Ngayon, meron tayong dugo. Malakas ang loob natin. Diba? Sa darating na panahon, ang pag-ibig natin ay na-perfect. Malakas ang loob natin. At tayo ay papasok sa isang pagsasalamuha na merong katapangan. Amen. The judgment at the judgment seat of Christ will not be for eternal perdition or eternal salvation, but rather will be for reward or punishment. If we love the brothers with God as love, we will have boldness in the day when Christ judges his believers at his judgment seat. So yung judgment seat, ano to? Hindi ito, walang kinalaman ito sa ating kaligtasan, yung eternal salvation. Ligtas na tayo eh. Ligtas na tayo. Hindi na tayo maidadala sa lake of fire. Hindi na tayo mapapahama. No? Ligtas na tayo sa walang hanggang kapahamakan. Pero itong judgment seat of Christ, ito ay gantimpala o kaparusahan. Kapag natanggap mo ang gantimpala, wala kang kaparusahan. Pero kung wala kang gantimpala, makakatanggap ka ng kaparusahan. So yan yung ibig sabihin ng judgment seat. Subalit kung nagpatuloy tayong nagmamahal sa ating mga kapatid, sa panahon ng pagdulog natin sa trono ng kanyang kahatulan, wala tayong takot at hindi tayo mapaparusahan. Kasi na-perfect na ang ating pag-ibig. Amen.
As in 1 John 3:3 and 7, He, in 4:17, refers to Christ. He lived in this world a life of God as love. And now He is alive so that we may live the same life of love in this world and be the same as He is. Amen. So ang Panginoon nabuhay dito sa lupa ng 33 and a half years. Nabuhay siya, na inihahayag niya ang pag-ibig ng Diyos. At ginamit niya ang pag-ibig ng Diyos upang mahalin ang mga tao dito sa lupa. At tayo naman ngayon, na may buhay ni Kristo sa loob natin, ay ang pagpapatuloy ng pamumuhay ng Panginoon dito sa lupa, na tayo ay makatulad niya, na nabubuhay at ginagamit ang pag-ibig ng Diyos para mahalin ang mga tao. Tayo ay ang pagpapatuloy. Amen. A literal translation of the first part of verse 18 would be, fear is not in the love. Amen. Fear does not refer to the fear that we will offend God and be judged by Him, but to fear that we have offended God and will be judged by Him. So yung fear dito, okay, ay isang takot na nasaktan natin ng Panginoon at tayo ay hakatulan. So yan yung ibig sabihin ng fear dito. No? Na ang ibig sabihin ay nasaktan natin ng Panginoon at tayo ay hakatulan. Amen. Love refers to the perfected love mentioned in 1 John 4:17. Amen. The love of God with which we love others. Perfect love is the love that has been perfected in us by our loving others with the love of God. Such love casts out fear and causes us to have no fear of being punished by the Lord that is coming back. Amen. So yung fear, mawawala na yon kapag tayo ay na-perfect sa pag-ibig. Mawawala yung fear. At itong pagiging na-perfect o napasakdal sa pag-ibig ay nanggaling sa ating pag-iensayo ng ating espiritu para mahalin ang mga kapatid. So, ginamit ko na yung term na insayuhin yung espiritu. Gusto mo magmahal? Dapat insayuhin mo yung espiritu mo. Gamitin mo yung espiritu mo. No? Pag sinasabi natin magmahal tayo, hindi ito natural. Kundi ang pag-ibig ay nanggagaling sa ating espiritu. Ang gustong magmahal ay dapat nag-iensayo ng espiritu. Nakabaling sa Panginoon. Nakalagak sa Panginoon. Nabubuhay doon sa buhay na binigay ng Panginoon. Diyan lang mangyayari yung ginagamit natin yung pag-ibig ng Diyos para mahalin yung mga kapatid. Sa labas niyan, walang ganun. Sa labas ng espiritu o sa labas ng pag-ibig ng Diyos, walang perfecting. Walang pagpapasakdal. Ano ba papasakdalin mo? Yung natural na life na buhay natin o natural na pag-ibig natin? Papasakdalin natin yan? Hindi yan pinapasakdal. Sabagat ang natural na pag-ibig natin ay laman. Ang laman ay laman. At ang laman, walang pag-asa. Kaya wag mo isipin na dati na akong mangingibig bago pa ako naging believer. Konting ano na lang to, pag-iensayo, okay na ako. Hindi yan. Ang ating piniperfect ay yung pag-ibig na dinala ng Diyos sa atin. Yan ang piniperfect natin. At yan ay mape-perfect sa pamamagitan ng pag-iensayo ng espiritu natin para magmahal tayo. Pag palagi natin ginagawa yan, yung pag-ibig na ang Diyos mismo ay mape-perfect. Mape-perfect siya. At yan na magbibigay sa atin ng lakas ng loob sa panahon ng judgment. So, yun yung ibig sabihin nito. Amen. 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 Okay, so 1 John 4:18, John tells us that he who fears has not been perfected in love. This means that the one who fears has not lived in the love of God, so that it could be perfectly manifested in him. Amen.
So fear. Ang fear ay takot. Ang takot ay nararamdaman. Di ba? Kailan ba nangyari na takot ka, hindi mo nararamdaman na takot ka? Malakas ang pakiramdam ng takot sa buhay ng tao. Takot. Minsan nakakapanginig. Nag-aalala ka, takot ka. At hindi maganda ang iyong pakiramdam dahil may takot ka. Wala kang peace. No? Lalo na kung nakarinig ka ng message, sasabihin, tayong lahat ay dudulog sa judgment seat of Christ. No? At diyan pwede tayo maparusahan, mahatulan. No? At kung nakatulan tayo, hindi tayo makakapasok sa kaharian. 1,000 taon, ihahagis tayo sa labas ng kadiliman. May pananangis at pangangalit ng ipin, mga kapatid. Kung narinig mo yan, takot ka ba? Takot ka ba? Pag takot ka, may fear ka, hindi ka na perfect. Pero habang naririnig mo yan, praise the Lord. Amen. Salamat, Panginoon. Ginawa mo akong handa dyan. Panginoon, wala na akong takot. Pinerfect mo yung pag-ibig sa loob mo. So, ganun ang ibig sabihin nito. Pag may takot, ibig sabihin, hindi ka handa. Dahil hindi na perfect yung pag-ibig na nasa iyo. So, tingnan natin yung church life natin. Napaka-practical. Oo. So, may kalaban ka ba sa church life? May mga nanakit ba sa iyo na hanggang ngayon hindi mo kayang ibigin? Hindi ka pa perfect. Di ba? Nagkaroon ba ng hidwaan? May hidwaan ba? Na hanggang ngayon, hindi mo nararamdaman na mahal mo itong kapatid na ito dahil sa ginawa niya? Na nagkukunyari ka lang na okay na kami, okay na? Oh brother, sorry okay lang. Totoo ba yan? Hindi pwedeng okay lang. Dapat mula sa kaibuturan ng puso mo. Mahal mo itong kapatid. Paano mo gagawin yan? Sa pamamagitan ng pag-iensayo ng Espiritu. At unti-unti, yung hatred, yung sugat na nilikha, naghilom na para bang hindi nagkaroon ng hidwaan. Amen. Panginoong Jesus. So, perfect yan. Perfect. So, mga kapatid, ito mga binabanggit natin dito. Isang araw, malaking tulong, malaking puwersa ng biyaya ng Panginoon, okay, ang gagawa sa atin dahil sa mga salitang ito. Salamat, Panginoon. Pinakita mo ito. Perfect love casts out fear. Amen. So 1 John says in 4:12 and 17 that God's love needs to be perfected in us. Then in 4:18, he speaks of being perfected in love. This indicates that we and the divine love are mingled. When love is perfected in us, we are perfected in love, for we become the love and the love becomes us. So, ganda to. So, isang araw, ang pagiging na perfect sa pag-ibig ay hindi na ikaw, kundi naging pag-ibig ka na mismo. Umabot na tayo sa ganon. Dati, bumabaling tayo sa Panginoon, nag-ensayo tayo ng Espiritu para magmahal. Okay lang yan. Pero isang araw, nag-grow na yung pag-ibig mo na perfect na siya. Nag-grow yan eh. At ikaw ay naging pag-ibig na. Ano mang ginagawa ng mga kapatid? Hindi ka na naaapektuhan. Hindi ka na nasasaktan. Ang Panginoon, ibig sabihin, pag-ibig siya eh. Paano mo gagawin na kakamuhian ka niya? Sasaktan mo siya? Hindi mangyayari yun. Sapagkat siya ay pag-ibig. Kaya ang perfect love, isang araw, ikaw mismo ay maging pag-ibig sa iyong buong katauhan. Amen. Praise the Lord. So maganda itong message na ito. Amen.